Sino po sa inyong naka-experience ng magpasa ng krus? Yan, siguro po sa atin medyo nakakatawa yon kasi alam natin na hindi naman natin talaga dapat gawin yon. But other people, I have seen personally, nagpapasan po sila ng literal na krus. Pinapasan sa likod, sinusugatan ng likuran, at sinasaktan ng sarili. Kasi yun yung alam nila na way para malinis ang kanilang mga kasalanan. But they doesn't really know what the grace of God really is. So the title of our study for today is Take Up Your Cross. Our passage today is from the Gospel according to Luke. Luke wrote the Gospel to strengthen the faith of the believers and to commend the preaching of the Gospel to all the world. Nais po ni Luke na i-communicate sa kanyang readers na ang mabuting balita ng kaligtasan na dala ni Jesus Christ ay hindi exclusive para sa mga Hudyo, kundi para po sa buong mundo, para sa lahat ng mga lahi. Kasi po, siya mismo, si Luke, ay isang Gentile, hindi po siya isang Israelite. So Luke's Gentile perspective presents Christ as a Savior for all people. Jesus is the Savior for all people, offering both forgiveness and direction to those who follow Him. Our scripture text this morning is from Luke chapter 9, 23 to 24. Sa chapter 9 po, Luke emphasized the teaching of Jesus about His Lordship and the kingdom of God. The phrase kingdom of God was mentioned 5 times in this chapter alone. This highlights the central theme of God's sovereign rule within His kingdom. As we continue to study our sermon series this month, Living in the Power of the Cross, may we deeply understand the importance of Christ's death and resurrection in our lives and what it takes to be a true disciple of Jesus. This morning, may we all be challenged to deny ourselves, commit to Christ, and take up our cross daily to follow Him. Let's pray. Panginoon, nawa po ang inyong banal na Espiritu ang siyang mangusap sa amin as we listen and understand your word, that we will know who Jesus in our lives and what He did on the cross, that we will also do as a real follower of Jesus. Thank you, Lord. This is our prayer. In Jesus' name, amen. A call to denial. Then Jesus said to them, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves." Sa passage po na ito, sinasabi ni Jesus kung ano ang kahantungan niya sa kamay ng mga elders, chief priests, at teachers of the law, that He will suffer and be rejected and will be killed. So after po ng mga ministries ni Jesus sa Luke, mabasa po natin from chapter 5, yung Sermon on the Mount, mga miracles and teachings. Here, sa chapter 9, kinukwento ni Jesus kung paano po siya aalis or mawawala o mamamatay sa kamay ng mga leaders ng Jewish community. Luke chapter 9, 21 to 22, sabi po, Jesus strictly warned them not to tell this to anyone. And He said, "The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests, and the teachers of the law. And He must be killed on the third day. And He must be killed, and on the third day be raised to life." It was bad enough for the disciples to hear that Jesus would suffer, be rejected, and die on the cross. Siyempre, bilang isang follower ng isang tao na sikat, ayaw mo na mamamatay yung iyong leader. Di ba po? Ayaw mo na ang leader mo ay mawawala, kukunin ng kung sino man at hindi mo na makikita. Now, yung sinasabi ni Jesus na siya ipapatayin, it will also happen to the disciples.
Jesus told them that they must do the same, or at least have the same intention. Inihahanda ni Jesus ang mga disciples sa kanyang pag-alis at inihahanda niya ang mga disciples kung sila ay makakaranas ng persecutions, sufferings, and even death because of their devotion to Jesus. During this moment, the cross meant differently from the perspective of the disciples. Kung sa ngayon pa pag nakakita tayo ng cross, ang naiisip agad natin, simbahan, holy, kabanalan. Minsan nagsusuot pa tayo ng cross sa ating mga kwintas. But during this time, na kinukwento ni Jesus ito sa kanyang mga disciples, iba po ang ibig sabihin nun sa kanila. Cross or dying on the cross, it was a death sentence for a criminal. It was an execution that was intended to put a person into shame before taking his or her life as the penalty of sin. Before a crucifixion, executioners stripped and flogged the accused. Then the accused were lashed and nailed to a cross. So papahirapan po muna bago ipako sa krus. This form of punishment was used primarily by the Roman Empire to punish criminals who had committed serious crimes, usually rebelling against the authorities. Jesus was crucified next to two thieves. Truly many of us, disciples of Jesus, will experience persecutions, suffering, or even death because of our devotion to Jesus. And we too are expected by our Master, our Savior, to partake in this suffering for the sake of the gospel. So wag po tayong matakot kung tayo makaka-experience ng persecutions dahil sa ating pananampalataya. Huwag kang matakot na sabihan ka ng iyong kaibigan na baka lumagpas ka naman niya sa langit. Linggo ngayon, pwede bang mag-inuman muna tayo? Huwag kang matakot na gumawa ng tama at salungatin ang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Huwag kang matakot na itigil ang kasalanan at mawalan ng kaibigan dahil sa iyong debosyon sa Panginoon. Philippians chapter 1 verse 29, "For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe in Him, but also to suffer for Him." Parang sasabihin niyo naman, wala naman akong suffering nung naging Christian ako. In fact, gumanda pa nga yung buhay ko. But wait, there's more. There's more to come. May nag-aantay po sa ating pagdurusa dahil sa ating paglilingkod sa Panginoon. Siyempre po may bonus tayo ng mga blessings mula sa Lord. But we must be prepared to face the time when God will test us, our faith, and when people ridicule us because of our faith in Him. As authentic Christians, we are called to self-denial, letting go of self-centeredness, and letting God be the center of our lives. When we deny ourselves, we allow God to work in and through us to let the Holy Spirit move, take control over our actions, our thinking, and our heart. Self-denial is humbling ourselves before the Lord, recognizing that He has total authority over us. Therefore, actively seek and prioritize God's will in your decisions, big or small. Through prayer and studying the Bible, we will understand the will of God sa ating mga buhay. This means being willing to let go of our own plans and desires when they conflict with God. So when we pray na, Lord, gusto ko pong magkaroon ng trabaho. So bibigyan ka ng Panginoon ng trabaho, but that answer to a prayer should not conflict with the will of God. So hindi ka bibigyan ng Panginoon ng trabaho na magiging corrupt ka o ng trabaho na magpapalayo sa iyo sa Panginoon.
But sometimes we experience that nahahati yung ating sarili. Kasi gusto nating i-fulfill yung ating sariling desires o yung ating mga pangarap sa buhay. Kaya iniiwan muna natin yung direksyon ng Panginoon para sa atin. But we must deny ourselves, take up our cross daily, and follow Jesus. Number 2 is our commitment to Christ. Noong tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior, dapat naunawaan mo na ang pagiging Panginoon niya sa buhay mo ay nangangahulugan na siya ay masusunod sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. When you become a Christian, kailangan Lord si Jesus Christ sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa pag-aaral mo, dapat siya ang Panginoon. Sa love life mo, dapat siya ang Panginoon. Sa pamilya mo, dapat siya ang Panginoon. Ibig sabihin, siya ang masusunod. Hindi mo i-compartmentalize yung iyong buhay. Na pag Sunday, pag Sabado, Linggo, nasa simbahan ka, doon ka lang Christian. Pero paglabas mo sa simbahan, you want to do anything that you want. Pagdating sa school, nag-cheat ka, hindi ka nag-aaral ng mabuti. Pagdating sa trabaho, you have a corrupted mind, nangungupit ka ng mga papel sa opisina, hindi ka pumapasok ng tama sa oras, dinadaya mo yung bilang sa time clock mo, at marami pang iba, no? Even sa family. Pag sa simbahan, ang sipag-sipag, pero pag sa loob ng bahay, ayaw mautusan. Siya yung hari doon, o reyna, sa loob ng bahay. But Christ is either Lord of all, or is not Lord at all. Jesus is Lord of all, not only during Sundays. Jesus is Lord of all, not only in one aspect of our life. Jesus is Lord of all, not only when we want to receive favor from Him. Jesus is Lord of all, and we must fully commit our lives to Him. 1 Kings chapter 8, verse 61, and may your hearts be fully committed to the Lord our God, to live by His decrees and obey His commands at the same time. Ulitin ko po. 1 Kings chapter 8, 61, and may your hearts be fully committed to the Lord our God, to live by His decrees and obey His commands as at this time. Our commitment to Christ is to follow Him, to obey His words, and to take up our cross on a daily basis. So yung mga nabanggit ko nga kanina, no, may mga iba po tayong nakita na nagbubuhat po sila ng cross nila, literally. But that cross, they cannot take that on a daily basis. So ako po, naging part ako ng beach mission sa IBCF nung bago akong staff worker. Nakakasama ko. Tuwing Holy Week, nagpupunta kami sa tabing dagat, sa Zambales yung napuntahan namin. Tapos mag-share po kami ng gospel. Kasi marami nagbabakasyon pag Holy Week, di ba? So sa tabing dagat kami titira, tapos everyday may programa kami rin to share the gospel. So doon ako first time nakita nung sobra sa penitensya. Kasi taga-Antipolo ko dati, hindi naman ganun grabe yung mga penitensya. Nakita ko talaga, dumudugo talaga yung likod kasi inaahit ng blade yung balat. Pinapalo sila, nagkakarga ng mga yung L300 ng IBCF, pagdating namin sa venue, puro dugo. Kasi puti po yun eh. So yung mga naglalakad na nagpipinitensya, tumatalsik po talaga yung dugo nila. So may mga dugo-dugo dun sa kulay puting van ng IBCF. So first time ko, medyo na-shock ako. Ganun pala ang debosyon ng mga kababayan natin who have a different idea who is Jesus, who is God in their lives. So one time, nag-share po kami ng gospel doon sa dagat. Nakasumpong kami sa isang grupo na alam namin sila nagpipinitensya. Kasi matatapos po yata yung penitensya nila Sabado or something, may mga ganun, no? So siguro Sabado yon, nagiinuman na sila. Pero kita mo po, ang dami pong latay sa likod eh. Mga blade, ganun. So sabi ko, so they did not take up their cross daily. Tinake lang nila nung week lang na sila ay nagpinitensya. Then after nun, panibagong taon na naman, next year na naman sila magpipinitensya. Pero ang magandang bagay po ron, one of them really understood the gospel. Hindi siya hindi siya mapakali
Sabi niya, puntahan daw namin yung iba niyang mga kasama nandun sa kabilang cottage. Kasi dapat daw masharean din sila ng gospel. Ganun po siya ka-excited. So syempre kami, sabi ko, lasing tong mga to, baka kung ano-anong sabihin yan. So, pero yun nga, mapilit siya. Pumunta kami sa kabilang grupo. Then we shared the gospel. May isa ron sa kanila, hindi niya kayang tanggapin na ganun ang gospel ng Panginoon. That you don't need to do anything to be saved. Kasi sayang daw yung mga pinagagagawa niya. Sayang yung pagsusugat niya sa katawan, nagbuhat siya ng krus niya, at yung mga bagay na pagpapahirap sa sarili niya, hindi na pala kailangan yun. Si Jesus lang ang tanging daan. Tanging katotohanan. At siya ang buhay. So mahabang kwentuhan po yun kasi lasing po yung kausap namin. Pero mababait kasi bagong penitensya. Pero yun po ang ending nun, hindi niya matanggap na ganun ang gospel. Ang bilis daw maging Kristiyano. Ang bilis lang, wala kang hirap na gagawin. But in reality, mahirap pong maging Kristiyano at mahirap panindigan yung ating pananampalataya. When sin is upon us, nasa tabi natin at nais tayong kainin. Carrying a cross always led to death on a cross. No one carried the cross for fun. The first hearers of Jesus didn't need an explanation of the cross. They really understand what the cross of Christ really means. They knew it. It was an unrelenting instrument of torture, death, and humiliation. Hindi po binubuhat ang cross para gawing tanyag ang sarili mo or gawing famous ang sarili mo. Hindi mo yun gagawin para sabihin ng mga tao, ay, ang galing naman niya. Nagpapapako siya sa krus. If someone took up his cross, he never came back. It was a one-way journey. So you take up your cross, never come back to your sinful life again. It's a one-way journey towards the glory of the Almighty. Pero sa panahon po ngayon, yun nga, during Holy Week, we see people mocking Christ and literally taking up a cross and even nailing themselves on a cross. But that's not what Jesus meant by that. Instead, it signifies a daily commitment to a particular way of life. Taking up your cross symbolizes a daily willingness to endure hardship, discomfort, and even suffering for the sake of following Jesus and living according to His teachings. Every day, we must live according to the Word of God. The word daily is crucial. Kasi hindi naman sinabi rin sa passage niya, you take up your cross once and follow Jesus. But you take the cross daily. It emphasizes that following Jesus is not a one-time decision, but a continuous day-by-day commitment. Hindi pag sinabi mo, sige, tatanggapin ko si Jesus bilang aking Lord and Savior, then it's done. Hindi po ganun yun. It's a daily commitment to follow Jesus, to be obedient to the will of God in your life. Starting point pa lang po yun. When we opened our spiritual eyes to see the reality of the grace of God. Each day we are called to make the conscious choice to prioritize Christ, even when it's difficult or inconvenient. We need to prioritize our commitment to Christ. What are your priorities in life? So siguro noong January, nagsulat kayo ng mga list ninyo ng priority. Ilang buwan na mula January, nabalikan nyo ba yon? What are your commitments? Where is Jesus on that list? Proverbs 3 verses 5 to 8, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil.
This will bring health to your body and nourishment to your bones. Therefore, a healthy Christian is one who trusts in the Lord fully, who submits to His sovereign authority, and one whose wisdom and righteousness is from the Lord. So we carry our cross and die on it daily. Carrying our cross every day and dying on it daily, so that we can be alive in Christ. Yes, we are alive in Christ. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Romans 6:11-14. Huwag daw po tayong papagamit sa kasamaan na instrumento para gumawa ng masama. Kung hindi, ang dapat natin ginagawa ay nagiging instrumento tayo ng katapatan, kabutihan ng Panginoon. So we used to be spiritually dead, but now we have life. We are not slaves to sin anymore, because the grace of God made us victorious. We are living because of Christ. So we should only be loyal to Christ, not to anyone else. Our loyalty is in Christ, not to anyone else. Because Christ has given us this new life, we need to be loyal to Him above everything. He's the one who saved us from death and sin. Nothing else should come before our promise to follow Him. Our lives are now connected to Jesus, and we should live to please Him and be part of His redemptive work. So part po ng ating pagiging loyal sa Panginoong Hesukristo, isasantabi po natin yung other loyalties na meron tayo. Loyalty sa institutions, loyalty sa tao, because people fail sometimes. And our loyalty should be only to Jesus. We depend on the Word of God, and we depend on His will in our lives. And finally, taking up our cross, there is a cost for the cross. Verse 24, for whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. We must follow Jesus this way because it is the only way that we will ever find life. It sounds strange to say you will never live until you walk to your death with Jesus. But that is the idea. You can't gain resurrection without dying first. You cannot live in Christ unless you die first of your sins. The cost of the cross is life. The life that was given to us by God when we were born, it's just temporary life. Nung pinanganak po tayo, temporal lang yon. But there is a promised eternal life through the sacrifice of Jesus Christ, who died on the cross to atone for our sins and offer us the gift of salvation and everlasting life with God. This eternal life is not just an extension of our earthly existence, but a transformation into a new and imperishable state in our communion with God. So pagkatapos po ng ating lupang katawan, ng ating buhay, tayo po'y papanaw, subalit kung tayo'y nasa Panginoon, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. It is a life free from limitations, free from sufferings, free from pain. This promise of eternal life is the ultimate hope
and reward for those who believe and follow Jesus Christ. So if you want to inherit eternal life, follow Jesus. Accept that you are a sinner and you need Jesus to save you from sin. Matthew chapter 19, 22 to 24. Ito nga po yun, no? Sabi, then Jesus said to the disciples, truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God. So, ang pinaka-konteksto po nito, di ba kasi may lumapit na mayamang lalaki kay Jesus at tinanong niya, paano raw magkakaroon ng buhay na walang hanggan? So, tinanong sa ni Jesus, ginagawa mo to? Ginagawa mo ba yan? Yan. Oo daw, ginagawa niya mula pagkabata kasi isa siyang Hudyo at religious siya. Dapat ginagawa niya yon. Pero may lacking daw, may kulang sa kanya. Kasi yung mga tinanong ni Jesus ay mga utos, yung 10 utos po yung sinabi ni Jesus, pero half lang yung sinabi niya, mga patungkol sa kung anong ginagawa mo sa iyong kapwa. Pero wala doon sa tanong sa sinabi ni Jesus, anong ginagawa mo para sa Panginoon? So it's not our work that will merit eternal life, but God's grace living in us. Kaya kung marami kang baggage na dala-dala, gusto mong i-keep sa iyong possession at ayaw mong isurrender sa Lord, mayaman ka sa baggages, kung hindi ka man mayaman literally, magiging mahirap po para sa iyo na sumunod sa Panginoon. Marami kang bisyo, hindi mo maiwan, mahirap sa iyo para sumunod sa Panginoon. Marami kang mga kasalanan na gustong-gusto mong gawin pa ulit-ulit, mahihirapan kang sumunod sa Panginoon. But by the grace of God, we are able. We know that salvation by grace of God is freely given, but it was paid for by the redeeming blood of Jesus. Lagi po nating sinasabi, tanggapin mo si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas. Libre lang yan, walang bayad. Tanggapin mo na. Minsan nagmamakaawa pa tayo, no? But someone paid for that. Si Jesus ang gumawa nun. This gift of salvation is something that we cannot earn or achieve through our own efforts. It is entirely an act of God's grace. His unmerited favor, love, and compassion extended to humanity despite our sinfulness. This highlights the initiative and character of God as the source of salvation. Jesus, being fully God and fully human, willingly took upon himself the penalty for our sins. His death on the cross, the shedding of his blood, is the ultimate sacrifice, the perfect and complete payment of our debt because of sin. We were once bondage to sin and death, and Christ's sacrifice made us free. While salvation is freely offered to us through God's grace, it was not a cheap or effortless act of God. Parang nilibre tayo. Pag nilibre ka minsan, hindi mo na masyadong nilibre ko ng tubig, okay lang hindi maubos. Kasi nilibre naman ako. Nilibre ka ng kanin, unlimited, okay lang may matira. Kasi unlimited naman, nakain mo na yung gusto mo. But that is not how grace operates. It is not a cheap effort of God. Dapat tanggapin mo lahat at buong buo. Therefore, the path to true and lasting life isn't found in depending on our own desires and security, but in surrendering ourselves to Christ and His purpose. Even if it means letting go of our earthly ambitions, it is in this very act of selfless devotion that we discover the fullness of life He offers. May this Lenten season be a powerful time of renewed commitment to embrace your cross, to share in the victory of the resurrection. Through the strength found in the cross, may we experience transformation in our lives, freedom from hatred leading to healing,
perseverance through suffering, bringing growth in holiness, and unwavering hope found in the Lamb who reigns. Thank you, Lord, for your word. Kayo po, Panginoon, ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin, nang sa gayon maunawaan po namin ang inyong salita. This is our prayer in Jesus' name. Amen.